Hello mga kamariswang, manungang masubo, maapon at kitayong tanan ng unong oras mo ito mabiri i-video inyo. Naway patuloy tayong pagbalain ng nasa taas. Cha! Ayan na nga po sa mga oras na to ay yung nagpunta sila sa last shop at siyempre dahil sa pangungulikot ko ay naisipan ko naman na ipagbuo sila lahat ng kanyang mga video. Hay! Nahihirapan ako ano bang salita ko? Palawan o Tagalog? At ayun na nga po pala, Tagalog ang aking salita. Nahihirapan ako mag-Tagalog. Yun na nga po dahil dyan, yung pag-uwi niya, ang sabi niya, siya lang daw karamihan ang nag-video. Siyempre naman, naiintindihan ko naman ang iba dahil nag-i-enjoy naman sila sa kanilang mga pinanggagawa. Yun na nga dahil sa sobrang panonood niya sa mga naglalaro, ang video minsan kung saan napupunta. Tapos yung pag-video niya ay sa harap, hindi sa likod yung ginagamit niya kasi daw hindi niya daw alam i-back. Hoy, tama ba? Ingit kayo mo kasawdan i-kamera, ipasurong niya doon ta likodan. Kaya gamit niya ingat angat adapa na kamera. Pagpa-adapt niya lamang i-cellphone niya dun yun. Tama ba daw? Habang pinapanood ko i-video niya ito, talagang git mo pag-enjoy kasi by iyong kamaris. Dito po kami sa ano. Bye-bye. Yan ang last shot. So, ayan, grabe ya lumati at mga nang aray mga palpak na makabuat it mga iba-iba yo. Mano nga gasi ng aray git mga outing nagiinyan, medyo makalibang mga utok-utok it ina ko kay gabat although na lamang dut garden niya. Minsan nga dahil sa sobrang sipag ng inyong kamariswang naku, sumasakit na ang kanyang mga kasukasuhan at mga balakang basta lahat ay sumasakit na. Minsan kasi talagang kahit anong saway mo sa matanda na yan ay nako, ikaw lang ang papagalitan dahil sabi niya, nakakaantok daw pag sa bahay lang. Siguro mga kamariswang niya ay ganun talaga pag sanay ka sa mga trabaho. Biruin nyo, mula't bata pa siya ay naku, napakahirap na ng kanyang buhay na nararanasan. Kwento niya yan sa akin noon at ngayon kapag naibabalik o bumabalik o naaalala niya pala ang kanyang nakaraan. Minsan sa sobra niyang kwento ay parang nai-imagine ko na nandun ako sa panahon na yon at nakatingin sa kanyang mga pinanggagawa. Pero nung bata pa talaga ako, mga 13 o 9, 8, parang wala akong masyadong naaalala sa nanay ko dahil siguro hindi siya siguro pala kwento. Madalas kong naaalala yung pinapalo ako at hinahabol. Meron din akong naaalala sa kanilang dalawa pero parang panaginip na hindi ko masyado maklaro. Sabi nga nila dahil daw sa nangyari sa akin na nagkaroon ako ng epilepsy. Pero parang hindi naman kapanipaniwala. Pero parang ang dami kong nakalimutan nung simula nagkasakit ako ng epilepsy at lagi akong nagsisisure. Tama ba? Sisisure? Yung inaataki pala. Pero sa mga kwento ng nanay ko nung bata-bata pa, sa mga kinukwento niya sa akin ay parang nagbumabalik yung mga alaala ko nung pagkabata. Basta yung nagkasakit ako, siguro medyo na wala yung memorya o siguro nasira yung memory. Alam nyo, si Kamariswang ay naging sariling kulungan ko ang bahay ko at katawan. Hay, alam nyo ba kung bakit? Kasi nga kapag mawawala lang ako ng mga 30 minutes, 20 minutes, nako, kung pwede niya lang halungkatin ang buong mundo ay gagawin niya na. Ganun yan ang inyong Kamariswang.
Noong bata-bata pa ako ay naku, laking tampo ko dyan sa matanda na yan. Kung gusto ko lang sakalin ay gagawin ko na. Siyempre ngayon dahil gurang na ta ay naiintindihan ko na dahil yung ginagawa niya ay para lang sa aking kaligtasan. Kasi nga once na atakihin ta sa ilog ay naku, tigok na ay wala na ang kanyang anak. Paalam!